especially after that first set, like you said. Maya came out on fire. Alex Ila ay nasa daan na muli habang nagsisimula ang kanyang paghahanda para sa GV Open Hardcourt season. May isang sulok ng New York metropolitan area na umaabot sa Queens, Jersey City, mga bahagi ng Long Island, at hilagang dulo ng Bergen County kung saan humigit kumulang 262,000 na tao Within some very good conditions before, so I was prepared. siya. Mas marami pa sila kaysa mga taong nakatira sa Buffalo. Mas marami pa kaysa sa Orlando, isang medium-sized American city na nakatago sa pinakamalaking American city. At naroon na ang community na iyon ng maraming dekada. Hindi sila dumating para sa tennis. Dumating sila para sa nursing jobs, engineering, mga career, family reunification visas, mas magandang oportunidad at pag-asa na makapagpatayo ng isang bagay para sa susunod na henerasyon. At ngayon, habang ang 21 anyos na Filipino left-hander na si Alex ay papasukin ang New York para sa 2026 Open, ang city na nasa loob ng city na iyon She came out ready, and I was expecting. nagmamalaki, sabi ni Ella. At ang mga video na umiikot na online ay nagpapahayag na ng ilang bahagi ng kwento. Mga tagahanga na nagtitipon-tipon saan man siya pumunta. Mga phone na nakataas, mga Philippine flag na nakapasok sa mga backpack, mga chant na tumutunog sa mga stadium, at buong mga section na tila sumusunod sa kanyang galaw. Natural na reaksyon ay tingnan ang mga crowd na iyon at sabihin, siya ang bumuo nito. Tingnan kung ano ang kanyang nilikha. Ngunit may mas malaking tanong na nakatago sa ilalim ng lahat ng iyon. Binubuo ba ni Alex Ella ang isang fan base sa New York? O tinatanggap siya ng isa na tahimik na nakatayo roon ng maraming henerasyon? Inilarawan mismo ni Ella ang pakiramdam na iyon nang sabihin niya, wala akong home tournament, kaya't sobrang grateful ko na ginawa nilang pakiramdam ko na nasa bahay ako. Ang pangungusap na iyon Really good match. Of course, we've competed. sa kanyang sarili, kung gayon ang kwento ay pamilyar na. Isang batang bituin ang umakyat, nanalo ng mahahalagang labanan, naging mas visible, at unti-unting nag-ipon ng isang passionate na audience. Nakitang maraming beses ng tennis ang kwento na iyon. Ngunit kung ang crowd ay naroon na, kung ang mukha ng isang malaking fan base ay talagang isang homecoming, kung ang tila celebrity ay talagang mensahe, kung gayon ang kwento ay nagiging mas malaki kaysa tennis. Nagiging isang kwento ito kung paano ang isang nagkalat na mga tao ay makakahanap ng isa't isa sa pamamagitan ng isang taong nakatayo sa isang court na libu-libong milya ang layo mula sa kung saan nagsimula ang kanilang mga pamilya. Nagiging isang kwento ito tungkol sa representasyon, hindi bilang isang slogan, kundi bilang libu-libong flag na pumupuno sa isang stadium. Kaya bago tayo mag-usap tungkol sa mga panalo, ranking, draws o hula, kailangan nating unawain kung sino si Alex Ila at bakit naiba ang reaksyon sa paligid niya. Si Ella ay 21 years old, left-handed, 5 at nagsasanay sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca. Noong 2026, umabot siya sa career high ranking na world number 20. At noong Agosto 3, tinalo niya ang world number 3 na si Jessica Pegula sa isang rain-delayed final sa Mubadala City Easy Open sa Washington, na naging unang player mula sa Pilipinas na nanalo ng isang Weekly Tour singles title. Ang tagumpay na iyon lamang ay makasaysayan. Ngunit ang tennis resume ay hindi ganap na nagpapaliwanag ng nangyayari sa paligid niya. Tingnan ang Washington. Sa loob ng final na iyon, ang crowd na humigit kumulang 7,500 ay overwhelming na nasa likod ni Ella, na may mga Filipino flag na makikita sa buong stadium at mga tagahanga na tumatayo at kumakaliwat tuwing lumalapit siya sa kanyang upuan tuwing changeover. Ngayon, huminto at isipin ito ng ilang segundo. Paano ka makakalikha ng ganoong uri ng atmosphere bago ka pa mananalo ng iyong unang weekly singles title? Saan nanggagaling ang mga flag? Saan nanggagaling ang mga chant? Saan nanggagaling ang organisasyon, pagbili ng tiket, paglalakbay at emosyonal na pamumuhunan? Ang mga bagay na iyon ay hindi lumilitaw overnight. At pagkatapos ay may nangyaring mas kakaiba pa. Si Jessica Pegula, ang American star na world number 3 na natalo sa final na iyon, ayon sa ulat ay nakakuha ng libu-libong bagong Filipino followers pagkatapos ng labanan. Isipin kung gaano kakaiba iyon. Sa normal na sports fandom, kapag natalo ang paborito mong player, karaniwang hindi ka nagmamadaling sundan ang taong tumalo sa kanila. Maaari mong galangin sila, ngunit hindi mo sila agad yakapin. Gayunpaman, naging bahagi si Pegula ng kwento ng Filipino audience sa simpleng pagbabahagi ng court na iyon kasama ni Ella. Iyon ay nagsasabi sa atin ng isang mahalagang bagay tungkol sa kung ano talaga ang sinusunod ng mga tagahangang ito. At ang ebidensya ay bumabalik pa ng mas maaga. Bago pa manalo ni Ella ang Washington title na iyon,
ang mga Filipino fan sa Manila ay naghihintay na sa kanya. Sa mga fan event noong Hulyo, ang mga crowd ay iniulat na bumuo ng mahahabang linya at naghintay ng maraming oras para lang makita siya. Hindi pa siya nanalo ng big title noon. Hindi pa niya naabot ang world number 20 noon. Hindi pa nangyari ang tagumpay na pagkatapos ay magiging international headline. Naroon na ang mga tao. Yon ang clue. Pagkatapos isipin ang New York mismo. Ang Filipino community sa metropolitan area ay napakalaki, na may daan-daan libong tao na konektado sa Pilipinas at daan-daan libong nakatira mismo sa loob ng New York City. Marami ang nakatuon sa Queens, isang maikling distansya lang mula sa Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows. Ang mga ito ay hindi mga tagahanga na nirecruit ni Ella, isang labanan sa isang pagkakataon. Ito ay isang community na umiral na bago pa siya isinilang. Ang mga pamilya ay nagtayo ng mga tahanan, negosyo, simbahan, pagkakaibigan at tradisyon sa New York at New Jersey. Matagal bago pumili ng tennis racket si Ella, ang mga Filipino grocery store, community associations, simbahan, family networks, at social groups ay lumikha ng isang infrastructure na umiral ng maraming dekada. Hindi inilabas ni Ella ang network na iyon sa pag-iral. Binigyan niya ito ng isang bagay na magkakatugon. Iyon ay isang ganap na naiibang pandiwa mula sa ay bumuo. Minana niya ang gutom, minana niya ang pride, minana niya ang paghahangad na makakita ng isang tao mula sa bahay na nakatayo sa isang malaking internasyonal na entablado. At ngayon siya ang taong nakatayo roon. Kapag naintindihan mo na ang pagkakaibang iyon, ang bawat larawan ng kanyang mga tagahanga ay nagsisimulang magmukhang naiiba. Ang mga flag ay hindi simpleng marketing lamang. Ang mga chant ay hindi lamang fan club noise. Ang mga ito ay isang community na sa wakas ay may pagkakataong sabihing hello sa isa sa kanilang sarili. Nasal ni Ella ang pakiramdam na iyon matapos manalo sa Washington nang ilarawan niya ang pagtanggap ng mga mensahe mula sa pamilya at mga kaibigan sa buong mundo at sabihin na niya ay naramdaman na niya ang labis na pagmamahal na kahit anong mangyari sa final ay panalo na ito. Ang salitang key already ay mahalaga. Inilalarawan niya ang pagmamahal na umiral bago ang trophy. Ang trophy ay hindi lumikha ng koneksyon. Inihayag niya ito at iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang pagdating sa New York ay may ibang emosyonal na bigat. Hindi siya pumasok sa isang walang lamang stadium na umaasa na kumbinsihin ang mga estranghero na alagaan siya. Pumasok siya sa isang community na naghihintay ng matagal para sa isang tao tulad niya na lumitaw. Tapos mayroon ang Pegula effect. Marahil ang pinakamalakas na ebidensya ng lahat. Pagkatapos matalo si Ella, nakakuha si Pegula ng mga Filipino followers sa halip na maging ang bida sa kabilang panig ng net. Bakit? Dahil ito ay hindi lamang tungkol sa pagtatalo kay Pegula. Ito ay tungkol sa pagkakita ng isang Filipina na magtagumpay sa isang stage, kung saan milyon-milyong tao ang sa wakas ay makakakita sa kanya. Naging bahagi si Pegula ng sandaling iyon. Ang kalaban ay naging bahagi ng pagdiriwang. Mahirap ipaliwanag iyon sa pamamagitan ng ordinaryong fandom. Ngunit may ganap na kahulugan kapag naiintindihan mo ang kapangyarihan ng diaspora identity. Ang isang community ay nanonood ng isa sa kanilang sarili na maging visible, at sinumang nakatayo ng sapat na malapit sa sandaling iyon ay maaaring maging bahagi ng kwento. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga video ng mga Filipino fans na naghihintay para kay Ella sa New York ay mas mukhang hindi isang crowd na humahabol sa isang celebrity kundi isang pamilyang naghihintay sa gate. Ngunit may isa pang panig ang kwento na ito at mahalagang maging tapat tungkol dito. Walang alinman sa mga ito ang nagarantiya na mananalo si Ella sa Open. Hindi nito ginagarantiya na mananalo siya sa kanyang opening round match. Hindi nito ginagarantiya ang isang malalim na pagtakbo. Hindi ganoon gumagana ang tennis. Ang mga crowd ay hindi maaaring mag-forehand para sa iyo. Ang mga flag ay hindi maaaring mag-serve sa isang set. At ang suporta ng community ay hindi maaaring alisin ang isang world-class na kalaban. Nakaranas na si Ella ng mahirap na bahagi ng sport na ito ngayong tag-init. Sa Cincinnati Open, hinarap niya ang world number 10 na si Amanda Anisimova at natalo sa isang straight set defeat matapos kunin ang opening set. Isang paalala na ang momentum ay hindi kailanman permanente at na ang bawat bagong tournament ay nagsisimula mula sa zero. Si Ella mismo ay nagsalita ng tapat tungkol sa momentum na inilalarawan ito bilang isang bagay na maaaring umiral ng walang anumang garantiya. Ang katapatan na iyon ay mahalaga dahil ang kapangyarihan ng kanyang kwento ay hindi nakasalalay sa kanyang panalo sa bawat labanan. Nakasalalay ito sa kung ano ang kinakatawan ng kanyang presensya at ang representasyon na iyon ay lumalampas sa Filipino community. Nakakuha si Ella ng global na atensyon sa pamamagitan ng kanyang mga performance at ang kanyang pag-angat ay ipinakilala ang milyon-milyong tao sa kanyang laro
personalidad at kwento. Hindi ito tungkol sa pagpapakita na ang bawat taong cheer para sa kanya ay Filipino. Ito ay tungkol sa pagkilala sa pundasyon sa ilalim ng pinakamalaking mga crowd. Ang core ng kanyang suporta ay nanggagaling sa isang community na naroon na. At ibinabalik tayo nito sa New York, sa city na nasa loob ng city. Sa mga pamilya na nagtayo ng kanilang buhay sa Queens, Jersey City, Long Island, at Northern New Jersey. Sa mga magulang at lolo at lola na umalis sa Pilipinas na naghahanap ng oportunidad. At sa mga bata na lumaki na nakarinig ng mga kwento tungkol sa isang tinubuang lupa na maaaring nakilala lang nila sa pamamagitan ng pamilya, pagkain, wika, tradisyon at memorya. May isang partikular na pakiramdam na darating sa pakikinig sa isang tao mula sa bahay na maging visible sa isang global na stage. Ito ang pakiramdam ng pagkakita ng isang bahagi ng iyong sarili na kinakatawan sa isang lugar na hindi mo inaasahang makikita ito. Maraming henerasyon, ang Filipino community sa New York ay naroon, nagtatrabaho, nagpapalaki ng mga pamilya, nagtayo ng mga negosyo, at lumikha ng isang buhay na libu-libong milya ang layo mula sa mga isla na pinagmulan ng kanilang pamilya. At ngayon, isa sa kanilang sarili ay papasok sa Flushing Meadows na may Philippine flag sa kanyang likod. Yan ang dahilan kung bakit ang pangungusap, paparating siya sa New York, ay hindi lubos na nakakakuha ng nangyayari. Hindi siya simpleng paparating sa New York, paparating siya sa New York. Naroon na ang silid, naroon na ang mga tao. Ang puan ay epektibong naghihintay na sa kanya. At kapag pumasok siya sa court na iyon, kahit manalo siya sa unang round, umabot sa ikalawang linggo, o umalis ng mas maaga kaysa inaasahan ng kahit sino. Libu-libong Filipino ang manonood dahil naiintindihan nila na ang kahulugan ng sandaling ito ay mas malaki kaysa scoreboard. Noong Agosto 27, kapag inihayag ang 80 Open Women's Singles Draw, matututunan natin kung sino ang haharapin ni Ella sa opening round at anong landas ang nakatayo sa pagitan niya at ng isa pang historic run. Ngunit walang draw ang makakapagsabi sa atin kung ano ang mangyayari sa mga stand. Nalalaman na natin na naroon ang mga Philippine flag, naroon ang mga chant, magmamaneho ang mga pamilya tungo sa Flushing Meadows. Iba ay manonood mula sa mga tahanan, restaurant, community centers, at workplace. Ang ilan ay manonood mula sa phone sa kalagitnaan ng gabi o madaling araw na shift. Ang ilan ay libu-libong milya ang layo sa Pilipinas. At silang lahat ay magkakakonekta sa parehong simpleng pakiramdam. Ang isang tao mula sa bahay ay sa wakas ay nakarating dito. Yun ang tunay na kwento ni Alex Ella sa New York. Hindi niya nilikha ang 262,000 na tao. Hindi niya itinayo ang isang buong diaspora. Hindi niya inimbento ang gutom na makakita ng isang tao mula sa Pilipinas na magtagumpay sa pinakamalaking stage ng mundo. Siya ay simpleng naging taong kayang magbigay sa gutom na iyon ng isang mukha. At marahil iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang paglalakbay ay nararamdaman na napakalakas. Isang racing tennis star ay maaaring magtayo ng mga trophy, umakyat ng ranking at maging sikat. Ngunit paminsan-minsan, ang isang atleta ay nagiging isang bagay na higit pa. Nagiging silang isang meeting point para sa mga tao na nagkalat sa mga lungsod, bansa at henerasyon. Maaaring maglakad si Alex Illa sa court na mag-isa, ngunit hindi niya mararamdaman na mag-isa. Sa kanyang likod ay magiging mga pamilya na naghintay ng dekada para sa ganitong uri ng sandali, mga tagahanga na naglakbay ng maraming oras para makita siya. Mga bata na ngayon ay nakakakita ng isang Filipina na nakikipagkumpetensya sa pinakamataas na antas, at isang community na sa wakas ay maaaring tumuro sa telebisyon at sabihin, isa iyan sa amin. Kaya kapag nanood ka ng 2026 Week Open at makita mo ang mga Philippine flag na pumupuno sa mga stand, huwag mo lang tanungin kung gaano karaming fans mayroon si Alex. Tanungin kung saan sila galing, dahil ang sagot ay maaaring ang pinakamahalagang bahagi ng buong kwento. Hindi niya itinayo ang crowd mula sa wala. Naroon na ang crowd, binigyan niya lang sila ng isang taong magkakatipon-tipon. At ngayon, sa wakas, nakarating na siya. Kung ang iyong sariling pamilya ay umalis kailanman sa isang bansa para magtayo ng buhay sa ibang lugar, kung ang iyong mga magulang o lolo at lola ay ginawa ang paglalakbay na iyon. Kung kailanman ay nanood ka ng isang tao mula sa iyong homeland na nakatayo sa isang global na stage at naramdaman ang isang bagay na mas malalim kaysa sport, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng sandaling iyon para sa iyo. Nagmaneho ka ba patungo sa isang stadium? Nanonood ka ba sa phone sa kalagitnaan ng gabi? Nakakita ka ba ng isang tao mula sa bahay at biglang naramdaman mong mas malapit ka sa kung saan nagsimula ang iyong pamilya? Dahil ang pakiramdam na iyon, higit sa anumang ranking o trophy, ay maaaring ang tunay na dahilan kung bakit mahalaga ang kwento ni Alex Illa sa